Hindi kailanman naisip ng batang lalaki na may lilito na isang kakaibang pinto mula sa manipis na hangin sa loob ng kanyang silid, na lumulutang sa itaas ng kanyang kama na walang anuman sa likuran nito. Sinubukan niyang puyitan ang hawakan ng pinto sa kagustuhang buksan ito, at sa sumunod na segundo, ang kanyang katawan ay tuloy-tuloy na nahulog papasok. Sa kanyang gulat, natuklasan niya ang isa pang espasyo sa loob ng pinto na may isang malalim na pasilyo sa kanyang harapan. Sumigaw siya upang tingnan kung may tao roon, ngunit isang nakapangangilabot na tunog ng pagmuya ang umalangaw-ngaw pabalik mula sa tunaw. Sa sumunod na sandali, isang higanting kalansay na may 3 mata ang biglang lumitaw. Ang mga mata nito ay nagliliwanag ng kulay berde habang nakatingin sa bata ng may masamang balak. Ang biglaang tanawin ay nagpatalunog sa kanya sa takot, at pagkatapos ay sumugod sa kanya ang malaking kalansay. Sumigaw ang bata at tumakbo para sa kanyang buhay. Pasensya na sa abala, magkaroon kayo ng masayang buhay, Column. Pagkatapos ay naglaho ang kakaibang pinto sa harap ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, isang tinig ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, pagbati, tao. Gising na ang iyong kakayahan na mag-ugnay ng mga mundo. Naiwang tulala ang bata habang ang tinig ay nagsasabing nahanap na siya nito. Tumingin siya sa paligid ngunit walang nakitang nagsasalita. Huwag kang kabahan. Nakakulong ako sa ibang mundo at nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng telepathy. Ang interdimensional na komunikasyong ito ay limitado, kaya gawin mo ang sinasabi ko kung ayaw mong mamatay. Una, buksan mo ang iyong bag at hanapin ang kakaibang estatwa sa loob. Ito ang isinumpang estatwa ng Wicked Ghost King. May sadyang naglagay nito malapit sa iyo upang isumpa ka, patayin ka, at nakawin ang iyong kaluluwa. Ngunit katakatakang nabuhay ka. Sa pagkarinig sa mga salitang ito, bumuhaw ang mga alaala sa isip ng bata. Lumabas na hindi siya ang orihinal na may-ari ng katawang ito. Ang katawan ay pagmamay-ari ng isang estudyante sa middle school na si Shenye, na ang kaluluwa ay matagal nang isinumpa hanggang sa mamatay ng estatwa. Sa sandaling iyon, ang kaluluwa ng isang office worker na namatay dahil sa sobrang pagtatrabaho sa mundo ang naglakbay sa mga mundo at maayos na kinuha ang katawan ni Shenye. Kapag nabigo ang sumpang ito na patayin ka, ibibigay naman ito sa iyo ang napakalakas na kapangyarihan na naipon nito mula sa pagnanakaw ng mga kaluluwa sa loob ng milyon-milyong taon. Ngayon, tawagin mo muli ang pintong iyon. Habang humihina ang tinig, ang kakaibang estatwa ay nagkadurog-durog sa harap ng mga mata ni Shenye. Mula sa sandaling ito, ang pintong ito ay sa iyo na. Ang kapangyarihang mag-ugnay ng mga mundo, ito ang iyong World Link ability. Pagkatapos ay may lumitaw na kulay abong notifikasyon ng sistema, dahil ikaw ay naging napakamagalang sa iyong huling pagpasok, nakuha mo ang titulong Polite Person. Ang paggamit sa titulong ito ay nagbibigay sa iyo ng sumusunod na buff. Kapag ikaw ay kumikilos ng may paggalang, ang impresyon ng iba sa iyo ay magiging bahagyang mas mabuti. Nagpatuloy ang tinig kanina, halos ubos na ang aking kapangyarihan. Tao, dapat kang mag-ingat. Ang taong gumamit ng isinumpang estatwa laban sa iyo ay darating muli upang patayin ka kapag nalaman nilang buhay ka pa. Sino ka? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil kailangan kita. Ang mundong pinasok mo kanina ay tinatawag na Nightmare Realm, na siya ring mundong nakakulong sa akin. Patuloy na magpalakas at pagkatapos ay abutin ang kailaliman ng Nightmare Realm upang iligtas ako. Tiyak na babayaran kita sa oras na iyon. Bago yun, huwag kang mamatay. Pagkatapos ay naglaho ang tinig. Napagtanto ni Shenye na ang kanyang sitwasyon ay lubhang mapanganib. May gustong pumatay sa kanya pagkatapos niyang maglakbay sa mundong ito, ngunit wala siyang mahanap na sinumang kaaway sa mga alaala ng orihinal na may-ari. Wala siyang paraan ng pagtatanggol sa sarili ngayon at maaari lamang pumasok sa pinto upang tingnan kung makakakuha siya ng bagong titulo. Buo ang loob niyang pinahihit ang hawakan ng pinto. Nag-aalala siya tungkol sa kalansay ngunit naisip niyang maaari niyang subukang kausapin ito. Ang komunikasyon ay ang pundasyon ng sangkatauhan. Ang mga kalansay ay mga taong patay na, at ang mga patay na tao ay naging tao rin noon. Gamit ang buff mula sa Polite Person, baka magawa niyang kakampi ang kalansay upang tulungan siyang itaboy ang hindi kilalang kaaway. Ngunit nang makita niya muli ang malaking kalansay, takot na takot pa rin siya. Sinubukan ni Shenye na manatiling tinang at binati ang kalansay ng may paggalang.
Halo, ang pangalan ko ay Shenye. Dahil sa impluensya ng titulong, polite person, ang malaking kalansay ay tila natulala ng kaunti. Humihingi ako ng paumanhin sa pag-abala sa iyong pagkain kanina. Sa totoo lang, gusto ko sanang makipagkaibigan sa iyo. Ngunit bago pa siya makatapos, iniunat ng malaking kalansay ang kanyang mga butong kuko upang dakutin siya. Bahagyang naiwasan ni Shenye ang pag-atake at mabilis na umurong palabas ng pinto. Sa sumunod na segundo, winasak ng malaking kalansay ang pinto gamit ang isang palad, at ang puwersa ay nagpatalsik kay Shenye sa kanyang kama. Muntik na iyon, ngunit mukhang kapag nasira ang pinto ay naglalaho na lamang ito. Basura talaga ang mga kulay abong titulo. Anong bagong titulo ang makukuha ko sa pagkakataong ito? Ngunit sa sumunod na sandali, ipinaalam sa kanya, ang mga titulo ay makukuha lamang ng minsan sa isang araw. Ang pagtatangka para sa araw na ito ay nagamit na. Mangyaring subukan muli bukas. Gayunpaman, ang mamamatay tao ay maaaring dumating anumang oras at wala siyang oras na dapat sayangin. Pagkabukas ng pinto, nagpakita si Shenye ng isang top-tier salesman smile. Pasensya na sa pang-aabala, nagbabalik ako. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, ang pinto ay kinagat hanggang maduraj ng malaking kalansay. Sa hindi inaasahan, lumitaw si Shenye mula sa ibang pinto. Hindi mo ako pwedeng kainin. Malaya akong nakakapaglakbay sa pagitan ng dalawang mundo. Maaari lamang tayong mag-usap. Hindi naniwala ang malaking kalansay at muling winasak ang pinto. Agad na muling lumitaw si Shenye. Gusto mo bang marinig ang aking mungkahi? Dahil dito ay tila nawala ng imak ang malaking kalansay. Binaliwala nito si Shenye at tumalikod para umalis. Huwag kang umalis. Napansin ko kanina na sugatan ka noong kumakain ka ng mga tao. Ang bagong buto ay dahan-daw ang ubo muli sa iyong mga bahagi na may bali. Nakuha ng mga salita ni Shenye ang atensyon ng malaking kalansay. Bagamat hindi kita mapapayagang kainin ako, ang mundo ko ay may maraming bagay na mabuti para sa iyong mga buto kung ikokonsumo mo ang mga ito. Kung magiging magkaibigan tayo, matutulungan kita sa iyong paggaling. Ano ang tingin mo sa aking mungkahi? Tumingin si Shenye sa malaking kalansay ng may pag-asa. Ngunit sa sumunod na segundo, ang mukha ni Shenye ay nagbago sa gulat habang ang isang lilang bola ng liwanag ay namuo sa butong kuko ng malaking kalansay. Lintik, hindi pa rin gumagana. Mukhang kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Sa sandaling iyon, isang kontrata ang lumitaw sa kanyang harapan. Kaya pala, isa itong kontrata. Mukhang nagtagumpay ako. Pagbati, nakatanggap ka ng isang kontrata. Signatory, Mother of Darkbones, King of Ghouls, Field Collections Officer of the 5th Battle Squadron under the Grand Army of the defeated Lord of the Underworld, Mictlantecuhtli. Nawala ng imik si Shenye. Ang simula ay parang napaka-impressive, ngunit lumalabas na isa lamang itong maliit na manggagawa. Nilalaman ng kontrata, patas na palitan. Naaalala ko 7,000 taon na ang nakalilipas, naging sanhi ang sangkatauhan upang ang walang hanggang Bell of Fate ay tumunog ng 12 beses. Tao, umaasa akong matutulungan mo akong mabawi ang aking kapangyarihan. Ito ay isang patas na kontrata na maaaring kanselahin anumang oras kung ang alinmang panig ay hindi nasisiyahan. Pirmahan ang iyong pangalan sa linya sa ibaba upang itatag ang kontratang ito. Walang pag-aalinlangang pinormahan ni Shenye ang kanyang pangalan. Sa ibaba ng kanyang pirma, isang paglalarawan sa kanya ang automatikong lumitaw, ang taong sumakop sa sumpa ng mga fallen evil spirits, ang tagapagbantay ng bangungot sa katotohanan, ang nag-iisang kumokontrol sa dalawang dako. Kaya pala mayroon akong ganitong uri ng prestihiyo. Habang pumipirma siya, ang kontrata ay opisyal na nakumpleto. Mula noon, ang mga tadhana ni Shenye at ng malaking kalansay ay mahigpit ng magkakaugnay. Nang sumunod na araw, lumabas na si Shenye sa ospital at bumalik sa bahay. Ang kanyang mga magulang ay labis na nag-aalala sa kanyang kalusugan at binilhan siya ng maraming supplement, lalo na ang mga calcium tablet na partikular niyang hiniling. Ang kanilang pag-aalaga ay labis na nagpakilos kay Shenye, na isang ulila sa kanyang nakaraang buhay. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Ito ay 2 pulis na humahawak sa kaso ni Shenye. Maya-maya, naintindihan na rin ng opisyal ang sitwasyon. Dahil ang mga ganitong uri ng random na insidente ay nangyayari bawat taon, wala kaming masyadong magagawa.
Maaari mo na lamang itong ituring na malas. Malaking swerte na nakarecover ka na, Estudyante Shen. Sa pagkarinig nito, natahimik si Shenye. Siya lamang ang nakakaalam na ang orihinal na Shenye ay pinatay na talaga ng isang halimaw na ipinatawag ng sumpa. Ibig bang sabihin nito na kung may ibang makaranas ng katulad na sitwasyon sa hinaharap, kailangan na lamang nilang magpaubaya sa tadhana. Ang mga salita ni Shenye ay nag-iwan sa dalawang opisyal na walang kaimik-imik. Estudyante Shen, alam kong masama ang loob mo. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Inaprubahan na ng mga nakakataas na ang ospital na iyon ay malapit ng iwanan at wala nang papayagang makapasok muli. Makakaasa ka, wala nang magiging bagong biktima. Kasabay nito, napansin ni Shenye na ang binatang ito ay isa ng sergeant. Salamat sa pagsasabi nito sa akin. Natatakot lang ako na baka may sadyang nagta-target sa akin. Isa ka lamang middle school student na may napakasimpleng social circle. Wala kaming nahanap na kaaway na nagnanais na mamatay ka. Iyon lamang muna sa ngayon. May iba pa kaming tungkulin na dapat asikasuhin kaya hindi ka na namin aabalahin pa. Tila ang sumpa ng estatwa ng Wicked Ghost King ay napakalakas. Napakataas nito na kahit ang gobyerno ay nahihirapan. Ngunit sino ang gagamit ng ganoon kalakas na kagamitan laban sa isang middle school student? Sa hindi inaasahan, bumalik ang sergeant pagkaraan ng ilang sandali. Ito ang card ko. Kung may pakiramdam kang hindi tama, tawagan mo ako ng direkta. Ang card ay nagpakita ng pangalan ng opisyal, Captain Luo Feichuan. Mapagkakatiwalaan ko ba si Luo Feichuan? O matutulungan ba niya ako? Malinaw na hindi niya sinusunod ang mga tagubilin mula sa kanyang mga nakakataas. Ano ang magagawa ng isang sergeant? Bukod sa katotohanan ang pagiging buhay ko ay alam na ng publiko. Ngayon, tiyak na hindi ito palalagpasin ng mamamatay tao, at ang pamilya ko ay maaari pang madamay. Naintindihan ni Shenye na kailangan niyang kumilos. Kailangan kong lumakas sa lalong madaling panahon. Agad na nagsuot si Shenye ng top tier salesman smile habang hawak ang isang bag ng calcium tablets. Sumisigaw, malaking kalansay. Nariyan ka ba? Sa sumunod na segundo, lumitaw ang malaking kalansay na nakabitin ng pabaligtad sa harap niya. Ito ang mga calcium tablet na tutulong sa iyong paggaling. Dinala ko ang mga ito para sa iyo. Ngunit itinuro ng malaking kalansay ang bulsa ng pantalon ni Shenye. Kaya pala, gusto mo itong tonic na ito. Pagkatapos niyang magsalita, isang bola ng berdeng liwanag ang namuo sa butong kuko ng malaking kalansay at pagkatapos ay naging isang berdeng kristal. Pinili nito ang relic na ito ng kaaway mula sa kanyang mga nakuha at nais itong ipagpalit para sa potent supplement na nasa iyong kamay, low-tier nightmare crystal. Isang bagay na gawa ng mga high elves na maaaring direktang magbigay ng kaalaman, kasanayan, katalinuhan, at marami pang iba sa gumagamit. Tuwang-tuwa si Shenye. Ang isang kristal na maaaring direktang magbigay ng kasanayan at kaalaman ay eksaktong kailangan niya ngayon. Dinurog niya ang kristal ng walang pag-aalinlangan. Natutunan mo ang skill na Moonlit Deer Walk, ang pangunahing teknik sa paggalaw ng mga elven soldier. Ang lahi ng mga undead at ang lahi ng mga elf ay nasa patuloy na digmaan. Upang labanan ang mga undead, nilikha ng mga elf ang teknik na ito sa paggalaw. Pinapayagan nito ang gumagamit na umiwas, sumugod, at humakbang patagilid. Matapos maunawaan ang kasanayan, si Shenye ay nagalak. Hindi niya kailanman inakalang may pagpapalit niya ang isang potent supplement tonic para sa isang elven movement technique. Ngayon ay mayroon na siyang paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos, ang mga kahon ng calcium tablet sa plastic bag ay isa-isang lumipad patungo sa mga kamay ng malaking kalansay. Ang kalansay ay dahan-dahang umurong sa kailaliman ng pasilyo upang pagalingin ang kanyang mga sugat ng mag-isa, nagtatago muli sa dilim. Pumirma na tayo ng kontrata, pero misteryoso ka pa rin. Hayaan na, babaliwalain ko na lang siya. Dapat kong pag-aralan ang movement technique na nakuha ko. Babalik na sina mama at papa kaya dapat na akong bumalik sa aking silid. Ngunit sa sandaling iyon, ang sistema ay nangangailangan ng 3 puntos sa agility para magamit ni Shenye ang unang anyo, evasion. Ang kanyang kasalukuyang agility ay nasa 2, kaya kailangan niya ng isa pang puntos para magamit ang evasion. Sa sandaling iyon, isang malamig na tinig ang nanggaling sa likuran. Buhay ka pa pala, paano iyon naging posible?